Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem, kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Diyos, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan at nagsisimula pa tayo o mga ilang araw pa lang, 5 araw ng pagharap natin sa bagong taon. At ngayon ay ang pagdiriwang ng tinatawag nating Epifania o Epiphany. Ang sa Tagalog ay ang pagpapakita ng Panginoon. Nakita ang Diyos, nagpakita ang Diyos sa tao. Sa mga taong ang turing ng iba ay mga pagano o hindi nila kauri, pero sila ay binigyan ng pagkakataon na makita ang Diyos para sumamba. Sa ating kwento sa araw na ito, hindi po ito yung tinatawag natin na mga three kings, kasi nakikita natin sa mga ayos, sa Belen. Ngayon maraming bumabati ng mga happy three kings, pero muli, itong tatlong pantas na ito o wise men ay hindi naman talaga mga hari. Bagamat sila po ay mga itinuturing ng mga may sinasabi sa lipunan, sila ay matatalino, pero ito nga po yung magandang mapagnilayan natin. May dalawang grupo ng mga tao ang naghahanap kay Jesus.
dalawang grupo. At kailangan natin makita, masuri kung nasaan tayo sa grupong ito upang tayo po ay mas magabayan. Yung grupo ng mga pantas, sila yung sabi nila, ito yung mga nag-aaral ng mga bituin, mga bagay sa kapaligiran natin. Matatalino ang mga ito. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung matalino. Matalino ba o nagtatali-talinuhan lang? May alam ba o nag-aalam-alaman lang? Magkaiba kasi ang isang taong matalino kaysa yung ang tingin lang sa sarili ay maraming alam. Tingnan nyo nga ulit yung mga katabi ninyo. May alam ba yan? O alam lang matulog pag misa? Samantala, yung isang grupo naman ay grupo ni Herodes. At ipinatawag niya yung mga eksperto din sa kanyang nasasakupan. Yung mga pantas, matagal na nilang pinag-aaralan ito. Matagal na lang inaalam itong tungkol sa narinig nilang ito. At mayroong kakaiba sa paglitaw ng isang tala. Kaya nga sinundan nila ito, no? Content trivia. Kailan ba lumitaw yung tala? Kailan lumitaw yung tala? Sa tingin ninyo? Yan, yun, di ba mayroon tayong between, yan. Kaya dapat din, hindi lang tayo basta nag-aayos ng bilin. Kasi lahat ng nasa bilin, maliban na lang kung ano-anong pinaglalagay natin sa bilin, pero yung basic no, na nandiyan dyan sa bilin, dapat nalalaman din natin yung mga simbolo, mga kahulugan. Lumitaw yung tala ng ipinanganak si Jesus. Base sa binasa natin mga ebanghelyo noong araw ng Kapaskuhan, lumitaw yan nung ipinanganak na siya. At yun yung naging gabay ng iba pang mga tao para magtungo sa Belen at makita ang sanggol na isinilang. So, nung lumitaw ang tala, nakita ng mga pantas at hinangad nilang sumamba, hindi lang basta makita, hinangad nilang sumamba sa sanggol na ipinanganak. Natatawagin nga nilang, o sa kanilang kaalaman, Mesiyas. Hindi sila mga Hudyo, ha? Pero sila po ay nagtungo para makita ang Mesiyas, ang magiging hari ng Israel. Pumunta sila para sambahin. Samantala, itong grupo ni Herodes ay hinangad din na makita ang sanggol na ipinanganak sa mismong kanyang nasasakupan, pero sa kasawiang palad, kahit alam na nila kung saan ipinanganak, hindi pa rin nila pinuntahan, hindi pa rin nila sinamba. Bagamat, sabi niya, sabihin niyo sa akin kung saan ipinanganak para ako rin ay makasamba. Nasusundan po ba? Yan. So yung grupo ng mga pantas, mula sa kanilang bansa, naglakbay, patungo doon sa kung saan ipinanganak si Jesus. Mula sa ibang bansa, nakukuha po ba? Gaano katagal yun? Kung maglalakbay sa paglitaw ng tala mula sa ibang bansa, gaano sila katagal bago sumapit doon? Hindi po yan sa isang gabi lang, lumitaw ang tala, dumating ang pastol, dumating ang mga pantas sa isang gabi. Yan. Umabot pa ng ilang taon, 2 taon, bago ito natagpuan. Nakukuha po ba kahit pa paano? Yung daloy ng kwento? Si Herodes at yung kanyang mga kasama,
nandoon na mismo sa lugar na yan, pero baliwala sa kanila ang mga simbolo, baliwala sa kanila ang tala na gumagabay para magtungo doon. So, ano ba ang pwede natin matutunan? Kung gusto mong makita ang Diyos, kasi nagpapakita naman talaga ang Diyos. Magpapakita siya o makikita natin siya kung ang isang tao ay marunong bumaba sa kanyang sarili. Bumaba, magpakababa, umalis sa kanilang trono, umalis sa kanilang paniniwalang sila ang hari ng kanilang mundo. Kaya nga, di ba? Yung mga pantas, okay na sila doon. Pero para makita nila ang Panginoon, kailangan nilang lisanin ang kanilang bayan at maglakbay. Hindi madali yun. Maraming mararanasan along the way, pwede pang mga tulisan, masasalubong nila, dadaan pa sila sa mga borders. Pero sadyang sa paghahangad nilang makita ang Panginoon, umalis sila sa kanilang tinatawag nating comfort zone para makita si Jesus. Samantalang itong si Herodes, na natili sa kanyang trono, na natili sa kanyang palasyo, ni hindi lumabas, ni hindi nag-effort para puntahan yung kung saan ipinanganak ang Panginoon. Nasasakupan niya na yan. Pero dahil nga para sa kanya, siya lang ang hari. Kahit sa bansang Israel, sa mga Israelita, siya lang dapat ang hari. Kaya nabigo siyang makita ang Panginoon. Hindi sa ayaw ng Panginoon, kundi dahil ayaw niyang bumaba sa kanyang kinaluluklukan. Kaya nawa, mga kapatid, mapagnilayan natin ito. Hindi nagtatago ang Diyos, nagpapakita ang Diyos, at makikita siya kung tayo ay marunong magpakumbaba. Kung bubuksan lang natin ating mga mata, ating pananampalataya, makikita natin ang Panginoon. Mukhaan, face to face. At ito yung magandang biyaya na nawa matanggap natin pagdating ng panahon. Kaya kung hindi ka gigising ng maaga, kung hindi ka lalakad mula sa kinaroroonan ninyo sa mga bahay, kung hindi ka magtutungo, kung hindi ka magsisipag na maglakbay at gumising, hindi mo makikita ang Panginoon. At sana tayo mga naririto, nawa, pag-uwi natin, paglabas natin dito, may kakaiba tayo o may iba sa atin, may nangyayari o maramdaman mo may nangyari sa buhay mo dahil nakita mo ang Panginoon. Amen? Thank you.